Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026, humina pa ang bagyong Inday ngunit nanatili pa rin itong isang malakas na typhoon habang mabilis na kumikilos pahilagang kanluran sa silangang karagatan ng Batanes. Sa kabila ng paghina ng lakas nito, lalo pang lumalawak ang epekto ng bagyo sa bansa dahil patuloy nitong hinihigop at pinalalakas ang southwest monsoon o hanging habagat na siyang nagdadala ngayon ng malawakang pag-ulan at malalakas na pagbugso ng hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasabay nito, signal number 2 ang nananatiling nakataas sa ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Island habang signal number 1 naman ang umiral sa iba pang lugar sa Hilagang Luzon dahil sa banta ng malalakas na hangin. Bukod dito, nananatili ring nakataas ang gale warning sa Hilaga at Silangang Baybayin ng Luzon dahil sa napakalaking alon at maaring umabot sa 7 metro dahilan upang maging lubhang mapanganib ang paglalakbay para sa maliliit at maging malalaking sasakyang pandagat. Mga kababayan, ang sentro ng Typhoon Inday ay namatayan sa layong 620 km silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na nasa 150 km kada oras at may pagbugsong umaabot sa 185 km kada oras, habang ang central pressure nito ay nasa 955 hectopascal. Patuloy naman itong kumikilos pahilagang kanluran o northwestward sa bilis na 20 km kada oras. Bagamat malinaw na humina na ang lakas nito kumpara sa mga nakaraang araw, hindi ito nangangahulugang humupa na rin ang banta nito sa ating bansa. Sa katunayan, isa pa rin itong ganap na typhoon na may napakalawak na sirkulasyon. Ang lawak ng mga malalakas nitong hangin ay umaabot pa rin sa humigit kumulang na 860 km mula sa sentro ng bagyo. Ibig sabihin, kahit ang mismong mata ng bagyo ay nananatiling malayo sa kalupaan ng bansa, ang napakalawak nitong wind circulation ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa umiiral na habagat dahil upang mas maraming hangin mula sa West Philippine Sea ang mahigop patungo sa ating bansa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kahit walang direktang landfall ang bagyong Inday, marami pa ring lugar sa ating bansa ang nakakaranas ng malalakas na pag-ulan at pabugso-bugsong hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan. Ngayon ang tanong ng marami, bakit patuloy pang lumalakas ang epekto kahit humina na ang bagyo? Kapag narinig natin na humina na ang isang bagyo, natural lamang na isipin nating nabawasan na rin ang panganib nito. Ngunit sa larangan ng meteorology, hindi palaging ganoon ang sitwasyon. Ang isang bagyo ay hindi lamang sinusukat batay sa lakas ng hangin at mismong sentro nito. Mahalaga rin tingnan ang lawak ng sirkulasyon, ang bilis ng pagkilos nito at ang pakikipag-ugnayan nito sa ibang weather system. Sa kaso ng Typhoon Inday, bagamat bumaba ang lakas ng hangin nito, nananatiling napakalawak ng sakop ng kanyang sirkulasyon. Habang patuloy itong gumagalaw pahilagang kanluran sa silangan ng Batanes, hinihila nito ang napakaraming moisture o hangin mula sa karagatan. Ang prosesong ito ay nagpapalakas sa southwest monsoon o hanging habagat na siyang responsable ngayon sa malawakang pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga susunod na araw, maaring ang epekto ng habagat kaysa sa direktang epekto ng mismong bagyo. Ito na rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binibigyan diin ng pag-asa na hindi kailangan magkaroon ng landfall ang isang bagyo upang makaranas ang bansa sa matinding ulan, pagbaha at pagguho ng lupa at malalakas na hangin. Mga kababayan, mapapansin natin na mas mabilis na ang galaw nito kumpara noong mga nakaraang araw. Karaniwang nangyayari ito kapag ang isang bagyo ay nagsisimula ng mahila ng mas malakas na hangin umiiral sa mga mataas na bahagi ng atmosphere na siyang nagtutulak dito patungo sa hilagang kanluran. Dahil dito, unti-unti nang lumalayo ang sentro ng bagyo mula sa direktang impluensya ng tropical na kapaligiran at nagsisimula na itong kumilos patungo sa mas mataas na latitude. Habang kumikilos ito papalapit sa hilagang bahagi ng Taiwan at sa East China Sea, inaasahan itong mararanasan ang mas hindi kanais-nais na kondisyon para sa isang tropical cyclone. Kabilang dito ang bahagyang mas malamig na temperatura ng dagat kumpara sa tropical na karagatan. Gayun din ang pagtaas ng vertical wind shear at ang pagbabago ng direksyon at bilis ng hangin sa iba't ibang antas ng atmosphere. Kapag nangyari ito, mas nahihirapan ang bagyo na mapanatili ang organisadong sirkulasyon nito. Dahil dito, unti-unti itong humihina kahit nananatili pa rin isang malakas na bagyo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang ligtas na ang sitwasyon. Sa katunayan, ang lawak ng sirkulasyon ng bagyong Inday ay nananatiling napakalaki. Umaabot pa rin ito sa 860 kilometro ang sakop ng malalakas nitong hangin mula sa sentro. Ibig sabihin, kahit lumalayo ang mata ng bagyo, nananatili pa rin ang kakayahan nitong
makaapekto sa malawak na bahagi ng karagatan at mapalakas ang hangin habagat. Dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo sa hilagang bahagi ng bansa, tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Nakatas na ang signal number 2 sa buong Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Island, kabilang ang Babuyan Island, Didicas Island at Camiguin. Hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan at partikular sa Santa Ana. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang hangin na may bilis na 62 hanggang 88 km kada oras sa loob ng susunod na 24 oras. Ang ganitong lakas ng hangin ay maaaring magdulot ng bahagya hanggang katamtamang pinsala sa mga kabahayan, pananim at iba pang infrastruktura, lalo na sa mga hindi matitibay na istruktura. Samantala, nananatili naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Island, buong mainland Cagayan, Isabela, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao at Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal number 1, inaasahan ang malalakas na hangin na maaring umabot sa 39 hanggang 61 kilometers kada oras. Bagamat mas mababa ito kaysa signal number 2, maaari pa rin itong magdulot ng pagbagsak ng mga sanga ng puno, pinsala ng magagaan na istruktura at panganib sa mga aktibidad sa dagat. Ngayon naman, ay tingnan natin ang inaasahang magiging galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, magpapatuloy ang bagyong Inday sa northwestward track habang nananatili sa Philippine Sea. Mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, inaasahang mararating nito ang pinakamalapit na distansya sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes. Mahalagang linawin na sa kasalukuyang forecast, wala pa ring inaasahang direktang landfall sa alimang bahagi ng ating bansa. Sa halip, dadaan lamang ito sa silangang karagatan ng Batanes bago tuluyang patungo sa timog bahagi ng Japan at sa hilagang bahagi ng Taiwan. Pagkatapos ito ay inaasahang lalabas ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, July 11. Mula roon, tatawid ito patungo sa silangang baybayin ng mainland China kung saan inaasahang maglalandfall pagsapit ng Sabado ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo. Habang nasa kalupaan ng China, mabilis na itong hihina dahil mawawalan ito ng pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na nagmumula sa mainit na tubig ng karagatan. Posible itong maging isang severe tropical storm matapos tumawid sa mainland China at magpatuloy ang paghina habang papalapit sa loob ng kontinente. Mga kababayan, ano ang dapat nating bantayan ngayon? Bagamat malinaw na hindi direktang tatawid sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong Inday, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Sa katunayan, ang pinakamalaking banta ngayon ay hindi lamang ang lakas ng hangin ng mismong bagyo, kundi ang patuloy nitong pagpapalakas ng hangin habagat na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa. Bukod dito, nananatiling mapanganib ang kondisyon ng karagatan lalo na sa hilaga at silangang baybayin ng Luzon. Kaya mahalagang sundin ang lahat ng inilalabas ng babala ng Pag-asa at ng mga lokal na pamahalaan. Bukod sa malawakang pag-ulan, patuloy ding makakaranas ng malalakas hanggang pabugsong hangin sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw hanggang bukas, inaasahang mararamdaman ang malalakas na hangin sa halos buong bansa, lalo na sa mga baybaying lugar at matataas sa kabundukan at mga lugar na direktang nakaharap hanggang sa hanging habagat. Bagamat hindi ito katulad ng direktang hagupit ng eyewall ng isang bagyo, sapat na rin ang lakas ng mga bugsong ito upang makapagpatumba ng mga nahihinang puno at makapaminsala sa magagaan na bubong at magdulot ng panganib sa mga outdoor activities. Kung wala namang bahalagang lakad, mabuting manatili muna sa loob ng bahay kapag lumalakas ang ulan at hangin. Samantala, nananatiling nakataas ang gale warning sa hilaga at silangang baybayin ng Luzon. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang taas ng alon ay maaring umabot hanggang 7 metro sa hilaga at silangang baybayin ng Batanes. Aabot naman ng 6 na metro sa Babuyan Island at sa hilagang silangan ng baybayin ng mainland Cagayan. 5 metro naman sa ibang bahagi ng Cagayan at Isabela at 4.5 metro sa Aurora, Camarines Norte, Pulilo Island, Catanduanes at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa ganitong kondisyon, napakataas ng panganib sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayo ng Pag-asa na manatili muna sa pantalan ang mga maliliit na bangka maging ang ilang mga malalaking sasakyang pandagat kung hindi kinakailangang bumiyahe. Ang malalaking alon ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaob ng bangka at mapanganib na kondisyon sa karagatan kahit hindi umuulan sa mismong lugar. At para sa ating Bible verse of the day, mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa bawat bagyo, malalakas na ulan at anumang pagsubok na ating kinakaharap, ipinapaalala sa atin ng
talatang ito na may Diyos na hindi tayo iniiwan. Habang ginagawa natin ang ating bahagi sa paghahanda at pakikinig sa mga babala ng mga otoridad, patuloy din tayo magtiwala sa kakayanan, sa kanyang pag-iingat at paggabay sa atin sa bawat araw. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.